We often think of power as something loud, chaotic, or destructive. We see it in the crash of a wave or the roar of a furnace. But the Bible describes a different kind of power, one that is as elegant as it is immense. Psalm 29 verse 4 tells us, "The voice of the Lord is powerful, the voice of the Lord is full of majesty." Think about that distinction. It isn't just loud, it's powerful. It isn't just strong, it's full of majesty. In the original Hebrew, that word for power implies raw strength, the kind that shatters the cedars and shakes the wilderness. It's the authority of the Creator over the creation. But then the psalmist adds majesty. This is the beauty and the strength. It's the difference between a landslide and a symphony. God's voice doesn't just demand attention because it's the loudest. It commands worship because it is inherently glorious. It's the voice that spoke light into existence and yet whispers peace to a restless soul. When the world feels chaotic or when your own life feels like a storm, remember whose voice sits above the flood. It is a voice that possesses the strength to protect you and the majesty to inspire you. Listen closely today. The King is speaking, and his voice is unlike any other. So ang atong nga topic is about hearing God's powerful voice. Now ang atong nga natunan sang Friday, ang pagpamati sa tingog sang Ginoo nagahatag kabaskog, maayo nga kahimtangan, kag ikasarang sa pagsunod sa iya nga kabubuton. I think meron ako sa aton nga. Pwede naton basahon tanan? Ang pagpamati sa tingog sang Ginoo nagahatag kabaskog, maayo nga kahimtangan, kag ikasarang sa pagsunod sa iya kabubuton. Ang kinahanglan na naton, kasubong ni Elijah, we need to pay attention. To pay attention. We need to pay attention and be intentional in hearing the voice of God, the powerful voice of God. So maghambal tagani nga intentional, gusto ko lang sa tagaan jutay karon, no? Maghambal ta nga intentional. Ano ba lang ini? Very familiar word in our day-to-day. Ang word nga intentionality. So to pay attention is to consciously notice and concentrate instead of being distracted. So, ginhambal naton, ginatun-an naton sang Friday, nga kinahanglan, nga mangin intentional, ang aton nga pagpamati sa tingog sang Dios, tungod nga may duwa, katingog, nga nagaaway sa sini nga kalibutan. God's voice versus the voice of the majority or the popular culture. So, ginhambal na natin sang Friday and sa diin natin mabatian ang tingog sang majority or tingog sang popular nga kultura. Kag kun amo ni ang masami naton nga ginapamatian, kung kisa hindi naton mabatian kung ang Ginoo naghahambal sa aton kasubong sang hutik. Si Elijah, ang amon nga gintunan sang Friday, si Elijah, sa dira nga ginpatindog sa sang Ginoo, nagpakighambal sa iyang Dios, nag-agi ang earthquake, wala digto ang tingog sang Ginoo, nag-agi ang kalayo, wala digto ang tingog sang Ginoo, nag-agi ang makusog nga hangin, wala dito ang tingog sang Ginoo. Kag sang hinali lang may kasubong nga hutik. Kag si Elijah nagtindog, kag insulob niya ang iyang kunop. Kung si Elijah wala nagapay attention, that's why paying attention is very important sa aton kung gusto ta nga makabati sang tingog sang Ginoo personally. Gaano ito ka-importante sa atin? So busyness is not the same
as attentiveness. Again, busyness is not the same as attentiveness. So hindi porket busy ka, you are paying attention. Ang ibig sabihin, kung minsan, aligaga tayo, pero hindi tayo nakikinig. Parang aktibo, pero hindi sincero. Now, sometimes we are active but not attentive. Paying attention means watching for God's guidance, not ignoring convictions in your heart. Again, spiritually speaking, when we say paying attention means watching for God's guidance, not ignoring convictions in your heart. May mga konviksyon ang Ginoo sa aton nga kabuhi, sa aton nga tagipusoon. Pero sa dira nga ang masami naton ginapabatian, ang tingog sang popular nga kultura, nga mabatian naton sa media, sa TV, sa radio, sa ano pa man. Nga ari sa sini nga kalibutan, kung kis abungol kita, kag hindi naton mabatian, kung maghambal ang Ginoo kasubong sang hutik sa aton personally. Now, sa akon personal nga kabuhi, that was 2003, sang ginpadala kami ni Bishop, ni Brad John, sa Mindanao to study for a short-term training in Living Springs. Now, after 3 months of training, amo atong akon nga rehabilitation center. Rehabilitation center, ato kay nga ginpadala ako ni Bishop dito, po Sister Gigi, 1 month pa lang ko nga Kristohanon. Kapag abot to namon sa Mindanao, a short story, nakibot ang Bible school kay wala sa ila regulations. Dapat at least 1 year ka nga Kristiyano. Nga para ma-admit ka for that training. Tungod nga kami naghalin pa sa Visayas, kalayo sa amon nga ginhalinan, nag-meeting ang staff. So sa nag-meeting ang staff, sampal nila, challenge ni sa aton. Kaya nga first time ta, maka-estudyante sang agi. Kaya pagkadto ko sa Mindanao, medyo blunt pa ang hair ko. Daw blunt pa tong akon nga buhok. Kag, to cut the story short, after sang training, amo gingamit atong nga lugar nga na-experience ko ang mga deliverance. No? Na-experience ko dito nga nagasuka ko green. Amo na to gurong mga drugs nga nagpulyot sang akon nga physical nga lawas. And after 3 months of training, namangkot ko kay Lord, Lord, what now? Ano na subong Lord? Ano na, what's next? Nag-training ko, tapos maano na ko. So, tungod nga natudluan na ako kung paano mag-quiet time, paano mag-personal devotion, I just allowed the Lord, siguro mga 2 days kung ginapamangkot si Lord, antes kami nagbalik diri sa Cadiz. Then, the next day, nagbasa ako sa Matthew 19. Ginlead ako ni Lord sa verse 29. Ang bisan sino nga magabiya sa iya balay, ginikanan, utod, duta, makabaton sang isa kagatos kapilo, kag makapanubli sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ina nga verse mga utod. Daw bomba ni siya nga nag-speak sa akon. Hindi lang sa whisper, but it's like a bomb nga nagpakigambal sa akon. Hambal ko, yes Lord. Okay, wala po tayong pag-uusapan. Magre-resign po ako. Pag abot ko sa Cadiz, naghambal ko kay Brad John, ma-resign ako. Hambal ni Brad John, hindi anay. No? So si Brad John, kay kabalo siya sang proseso sang Ginoo, ginpabalik niya ko. Ginpabalik niya ko June of 2003 sa school, sa Parañaque. Nag-teach po ako as public school teacher sa Parañaque for 8 years. Kag pagbalik ko sang June 2003, grabe nga hilibion ko sa barko pa lang.
hindi ko maintindihan ang akon nga ginabatsagan. Kaya ang balibrat dyan, Brad, balik ka lang. Balik ka lang dito, anay. Bahala na ang Ginoo kag ikaw. Bahala na si Lord makighambal sa imo. So sa nagbalik ko dito sa school, nga sa diin nag-work ako for 8 years, sa hambal sa principal, sabi ko, ma'am, pwede ko kapangayo 2 months. Extension sa akon nga leave kay, born again ako. No, kag gusto ko na lang mag-serve kay Lord. Siya, kanugon kay sa tunga time, I'm only 33 years old. No, sang ginaresto ni Lord Jesus ang akon nga kabuhi. So hambal sa principal, nga marisign ka kabata sa imo kanugon sa imo nga item. Sa tunga time kabudlay makakuha sang national item. So sila niya, hindi ka mag-resign. Okay, tagaan ta ka extension 2 months. So grabe nga ako nga kalipay. Nagbalik ko diri sa reclamation, I choose to serve full time. Kag siguro mga utod, amuning ining topic naton about hearing God's voice, very close to my heart, kay kun wala ko na mati sa pulong sang Ginoo, kag nagpadayon ko siguro sa butang wala ko dito, hindi ginapahimo sa akon sa Ginoo. Kung nagbalik ko sa work, siguro nagbalik gid ko sa akon daan nga pagkatao. Amo na ka-importante nga makabati ta personally sang tingog sang Ginoo. And since then, ang personal nga pagpamati sa Ginoo mo na nagalid sa akon nga nakalabot ko sa siningatinoon by the grace of God. By the grace of God. And gusto sang Ginoo, no? Kung minsan, 'di ba, sabi natin, busyness is not attentiveness. Kaya careful daw po tayo. Pag sinabi nating busy tayo, ano ngayon? Pag-spell po natin ang word na busy, B-U-S. Ay, di ta kabalo mag-spell out. Ano gani ang busy? Be careful po tayo kung paano tayo nagiging busy. Kasi ang ibig sabihin daw ng busy, being under Satan's yoke. Delikado, diba? Kung minsan busy tayo, wala tayong time kay Lord, baka we are being under Satan's yoke. Ibig sabihin, hawak na tayo ni Satanas sa liig. Hindi lang natin alam. That's why, kung wala na tagani kabati personally sa tingog sang Ginoo nga nagapakigambal sa aton, nagatig-ana ang aton tagipusoon. Ginakaliuhan na ang aton tagipusoon, kag kadelikado sina. Okay, moving on. It's easy to hear noise, but it takes intention to hear God. Again, it's easy to hear noise, but it takes intention to hear God. Sabihin nga natin, intention. Intentionally. No? Ano ni isang buot siningon sang being intentional? Why intentionality matters in hearing God's voice? Nga napaka-importante nga ang pagiging intentional kinahanglanon para makabati ka sa pulong sang Diyos. Now, the word intentionality means, it means what? Doing something with purpose and clear direction. Again, when we say we are being intentional or intentionality, you are doing something with purpose and clear directions. When we say intentionality, it means living, thinking, and acting with purpose rather than by accident, habit, or convenience. If you do not act intentionally, sometimes you live accidentally. Again, if you do not act intentionally, sometimes you will live accidentally. Yung kung minsan, yung parang kung ano na lang yung darating, yun na yun. So, gaano kahalaga? Tanawon taanay. No? Allow me to give to you examples, biblical examples of being intentional.
Of course, ang aton unang example, our Lord Jesus Christ. Anong ginapakita ni Lord Jesus? Jesus said, the book of John, John chapter 18 verse 37 says, Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say rightly that I am king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." Sa Ilonggo, ang nagapamati ang mga tao, i-shortcut naton. Agod nga isugid ko ang mga tao sa mga tao ang kamatuuran. Kag ang tanan nga gusto makahibalo sa kamatuuran, nagapamati sa akon. So this is intentionality. No, Jesus know His purpose. Kung ano ang purpose niya sa pagkari sa sining kalibutan. Another Daniel. No, paano ipakita ni Daniel? Daniel showed intentional holiness. In Daniel chapter 1 verse 8, pero nagdesisyon si Daniel nga hindi siya magkaon sa pagkaon sang hari o kung mag-inom sang iailim nun, agud hindi siya mahikuan. Gani nagpangabay siya kay Aspenaz nga kung mahimo hindi lang siya paghatagan sinang makapahiko sa iya. Daniel resolved not to defile himself. That is being intentional. No? Nagdesisyon si Daniel nga, no, hindi ko pwede i-compromise. Ngayon po, sometimes there is tragic mixtures nga nagakatabo sa aton mga kabuhi. No, ang hambal na gani, sometimes we are amphibious Christians. Ano daw po yung Ang mga amphibians? Ano nga yung mga amphibians? They can live both in land and in water. They can survive in land and in water. May mga amphibious Christians din daw. No? Yung pag nasa kalibutan, kalibutanon. Pag nasa simbahan, daw Christian man. We know that God is making a distinction in our time, mga utod. Amo na gani, napaka-importante. Apostle Paul exemplify intentional growth. No? Ginpakita ni Apostle Paul, gin-declare niya, ginpahayag niya in Philippians chapter 3:14, pareho sa isa ka manugdalagan, nagapadayon gid ako sa pagtinguha nga malambot ko ang lalambuton, agud mabaton ko ang premyo. Ini nga premyo, amo ang pagtawag sang Dios sa aton nga magkabuhi didto sa langit paagi kay Kristo Jesus. Amen. Apostle Paul found his one thing. Nakaplagan ni Apostle Pablo ang pinaka-importante nga butang dira sa iya. Kagkasubong naton, no? Sani makalabot man ta. Sa aton nga pagpadayon, padayon nga nagabakod, padayon nga nagamatutom hasta sa katapusan, kinahanglan naton nga makabati intentionally, to hear intentionally the voice of the Lord. So pag sinabing intentional, kung i-apply natin ang pagiging intentional, we know that growth never automatic. Growth is never automatic. There is a process. Hindi pwedeng grade 1 ka ngayon, bukas grade 6 ka na kaagad. No? Although na meron tayong tinatawag na acceleration sa education. Pero it's superficial nga subong grade 1 ka, the next day na grade 6 ka na. Wala po. Kaya sinasabi natin palagi, trust the process. Amen. Trust the process. May proseso po, lalo na ang aton nga pagtubo bilang mga Kristohanon. So pag sinabing intentionality or being intentional, paano ni nato na-apply? So, when you say you are being intentional, you are choosing prayer
even when tired. Ginapili mo nga mga muyo, bisan pa ginakapoy ka na. Amen. Amo na ang applications ng being intentional. What else? Forgiving even when hurt. Mahapos magpatawad? Hindi, no? Kaya nakaka-bless yung testimony kahapon ni Sister Baby. So, forgiving even when hurt. Magpatawad, bisan pa masakit. Ano pa? Serving even when unnoticed. Nag-aalagad, bisan wala may nakakita sa imo. Amen. Kung kisa nga itong pag-alagad, do pakita-kita na lang. No? So, if you are being intentional, bisan wala si bishop, bisan wala daw may nagatanaw sa imo, you are doing this in purpose because you want to glorify God. Amen. Kagahambal sang aton Amay sa langit, whatever you've done in secret, your Heavenly Father will reward you. Amen. Kinanglan naton magiging intentional. Now, ang nakakalungkot, hindi ganito ang response ng mga Israelis. Israelis na ang term daw natin dapat sa kanila ngayon. Hindi ganito ang response ng mga Israelita. Bakit po? Tingnan po natin ang sinasabi, ang basahon natin, ang ginhambal sa 1 Corinto, chapter 10, verse 6 to 12. Sa verse 6, ang hambal sa pulong sang Ginoo, hambal ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto, ang mga natabo nga ato sa ila, nagahatag sang leksyon sa aton, agud makapangandam kita, nga hindi maghandom sa paghimo sa mga malain, nga mga butang, pareho sang ila ginhimo. Sino ang ginatumo diri ni Apostol Pablo? Ang kabuhi sa mga Israelita sa diraging pangunahan sila ni Moses pagwa sa Ehipto. Kag nagano sila? Kag nagkadto sila sa wilderness. Ang isa sa purposes sang Ginoo sa ila nga idalon siya sa iya nga dalon sila ni Moses sa iya nga presensya for fellowship. Amo nang gusto ni Lord nga kinang niya, kung makabatita sa iyang tingog, ginahandom gid naton sa iya lang gid nga presensya naton, mabatian ang matudtuod, ang makagagahom, ang gamhanan nga tingog sang Dios. Sa verse 7, hindi kamo magsimba sa mga Diyos-Diyos, pareho sang ginhimo sang iban sa ila, kay nasulat sa kasulatan, nagkinaon sila kag nag-ininom, kag nagpagusto pangalipay sa ila pagsimba sa Dios-Dios. Kag indi gid kita magsunod sa ginhimo sang iban sa ila nga naghimo sang immoral nga pagpakigrelasyon. Amo gani nga ginsilutan sila sang Dios kag 23,000 ang nagkalamatay sa ila sa isa lang kaadlaw. Imagine that, isa lang kaadlaw, the judgment of the Lord came and 23,000 ka mga Israelita ang napatay. Hindi ta pagtistingan ang Ginoo pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Amo gani nga ginapakagat niya sila sa mga manog kag nagakalamatay sila. Amo ni ang mga judgment. Amo ni ang mga judgment nga natabo sa mga Israelita sa dira nga wala nila ginpili nga pamatian ang tingog sang Dios. Ano pa sa verse 10? Hindi kamo magsagi kumod. Hambal tagani kumod. Delikado gali magsagi kumod. Hindi kamo magsagi kumod pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Amo gani nga ginpadalaan sila sang Dios sang anghel nga manugpatay sa pagpatay sa ila. Grabe no, doka merciless kung aton lang pamatian. Pero God is a God of love, but God is also a God of justice. Amen. Hindi ta pwede sabihin, pareho sa ginahambal gintunaan kagapon sa mga kauturan nga naga-fasting.
sa Book of Jude, ang mga false teachers sa aton subong nga panahon, nagatudlo sila sang hyper grace teaching. Ano yung hyper grace teaching? This teaching uses the grace of God, ginagamit ang grasya sang Dios as an excuse to commit sin. Amo na ang teaching sang hyper grace teaching. Kagma, batian na naton siya, very popular nga preacher sa YouTube, sa Facebook. Mabatian na naton siya. Kaya nga, kinanglan mangin ano kita, kinanglan naton mag-ingat tayo sa mga pinapakinggan po natin. Kasi meron pong impartation po dyan. May nai-impart sa atin. Kailangang alam natin ang buhay ng mga taong ito. Gaano ba sila katapat, no? Ka-serious sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. So, Verse 11, inita nga butang, nagkalatabo, agod, mahibaluan ta nga ato nga mga butang, hindi gusto sang Dios. Kaginsilutan ato nga mga, kaginsulat ato nga mga nagkalatabo sa pagpaandam sa aton, nga nagakabuhi sa panahon nga madali na lang mag-abot ang katapusan. So ginahambal naton, we are now in the last days. Amo na gani nga kinanglan, kitaya nga mga Kristohanon nga nakabalo sa pulong sang Ginoo, ano ganita? Handa tayo, no? Handa tayo. We are excited for the second coming of the Lord Jesus Christ. Wala tayo, hindi ta kasubong sa mga tao nga wala nakahibalo sa pulong sang Dios, nga nahadlukan sila. Kitaya nga mga matudtuod nga Kristohanon, excited ta. Kaya nga kabalutas ang pulong sang Dios. Wala ta nagapamati nga hambal sang 2025 August, maabot na si Jesus Christ. Grabe ka popular sa YouTube. No? Damo na intuan. Damo nagpamaligya sang ilang properties. Kay nagpati sila sa tong false prophet nga second coming na daw, August 2025. Natapos ang August 2025, wala. So, hindi ta ma-shaken kung nahambal gani ni David, kung permi naton ginahuna-huna, no, if we are aware of the Lord's presence, we will not be shaken. Hindi gid kita matublag. Now, gani sa verse 12, kung nagahuna-huna kamo nga ang inyo pagtuo malig-o na, mag-andam kamo kay base kun makasala man kamo. Sulitin ko ang verse 12. Gani kung nagahuna-huna kamo nga ang inyo pagtuo malig-o na, mag-andam kamo kay base kun makasala man kamo. Pagpaandam sa tagsa-tagsa sa aton. Nga kung ano man kita subong, ano man na ginauyatan naton, sino man kita sa sinigid nga tinion, resulta lamang sa grasya sang Dios. Amen. Amo na nga ang grasya sang Dios, hindi dapat pagpasipakpakan. Ang mga Kristohanon nga nakaintindi sang matudtuod nga kahulugan sang grasya sang Dios, sa dira nga ginasunod naton, ginapili naton nga magsunod bisan mabudlay, nagabugana ang grasya sang Dios sa aton nga kabuhi. Amen. Pero, kung maghambal kita, ay si Lord ya gracious yan. Si Lord ya mapinatawaro na. Mag-andam kita mga utod. Basi maabot ang tinion nga hindi na kita makahinulsol. Hindi na kita matagaan sang panahon nga makahinulsol. Amo na gani nga nagahambal. Isa sa mga debate online. Madula bala ang kaluwasan sang Kristohanon? Debate na siya online. Grabe nga mga debate. Siguro ang pamangkot, madula bala ang kaluwasan sang matuod nga Kristohanon? Ano ganing sabat? Hindi. Ang pamangkot nga dapat naton sabton, madula bala ang kaluwasan
sang matudtuod nga Kristohanon? Hindi. Kaya nga may matuod nga Kristohanon, may peke nga Kristohanon. So, thank you Lord, nga ari kita sa matudtuod nga Kristohanon, nga mga Kristohanon, by the grace of God. So, ang Exodus, naghahambal, amo ni sa ang background, sa ginahambal ni Apostle Paul. Sa Exodus chapter 20, 19 and 20, kag nagsiling kay Moses, ikaw lang ang maghahambal sa amon, kay mamati kami. Hindi lang ang Diyos, kay basi mapatay kami. Amo ni ang response sa mga Israelita. Gusto nila si Moses lang. Kay nahadlok sila sa mga daguob. Tungod ang presensya sang Diyos, nagpahayag ang Ginoo sang iyang gahom sa ila. Ginhambalan sila ni Moses sa verse 20. Nagsiling si Moses sa mga tao, hindi kamo magkahadlok, kay nagkadto diri ang Dios sa pagtilaw sa inyo sang iya gahom. Agod sa pagpatilaw sa inyo sang iya gahom, agod magkahadlok kamo sa iya sa paghimo sang sala. Ambot silingon, sa dira nga nakabati kita sa tingog, personal kita nga padayon nakabati sa tingog sang Dios, nagatubo man ang aton nga kahadlok dira sa iya. Amen. Kag ina nga kahadlok sa Dios, amo na ang magapugong sa aton nga hindi ta maghimo sa mga butang nga hindi kahalamot-anan sa atubangan sang Dios. Sana mawala na ang lahat, wag lang ang takot sa Panginoon. Kay kung may kahadlok ka pa sa Ginoo, that is a treasure. Ang hambal sa Psalms 19, if not mistaken, the fear of the Lord is a treasure. Wow. Amo na ang gusto ni Lord nga mabuild sa aton. Kag ina resulta kung padayon ta nagapamati. So, nakakalungkot. No? Kasubo nga ang mga Israelita, ang iban sa ila, hindi sila gusto makabati sa pulong sang Diyos. Israel rejected hearing God's voice and choose to live by law and not by relationship. Gusto sang Diyos sa ilang relationship, pero ginpili nila ang law. Ginpili nila ang kasuguan. And some scholars said nga that was not the intention of God, actually. Nga tagaan sila sang 10 Commandments. Kay kabalo ang Diyos, nga hindi man nila na matuman. Wala sila sang wala sila sang kakayanan para nga matuman ang 10 Commandments. Pero ginpili nila nga hindi pamatiyan ng Diyos, amo na nga naglive sila according to the law. Wala nila ginpili ang relationship with the Lord. So thank God nga sa panahon natin subong, gusto, no, si David, isa sa mga hambal ni David sa Psalms 95. Ang hambal ni David sa Psalms 95. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day in the wilderness. So kasubong si David, ginsulit ini, no, ining Psalm 95 verse 7 and 8, ginsulit sa Hebrews, sa Book of Hebrews. Ang hambal pagani sa aton nga Pastor Brad John, nga repetition is needed when there is truth and beauty. So sa dira nga nakabati kita sang pagpakighambal sang Dios sa atong pinaagi sa mga pulong, ang isa sa mga pangamuyo naton today, Ginoo, hindi pagpatig-aha ang akon nga tagipuson. We know that only God has the power to soften and harden the hearts of people. Amen? Ang Dios lang gid ang may gahom nga magpatig-a kag magpahumok sang tagipusoon sang tao. So, kung sa dira nga wala kita nagapay attention nga makabati sang tingog sang Dios,
may tendency nga patig-ahon sang Ginoo ang aton nga mga tagipusoon. Lalo na kung ginapili ta nga mag-disobey sa iya. Ari ta, nagasimba ta, naga-prayer meeting ta, pero ginapili ta nga mag-disobey. Tungod, ginapili ta kung kisa nga active ta, pero hindi ta attentive. Kag inatanan kita tanan, wala sang exempted sa aton. Nagaagi kita sini nga mga challenges. Lalo pa in the coming days nga magabudlay na ang mga butang sa sini nga kalibutan. Gani, ang hambal pa, no? Kung kita nagahandom nga ma-fulfill ang panawagan sa Ginoo sa aton nga kabuhi, individually, as a family, as a church, kinahanglan ginaton mag-respond to the powerful voice of the Lord para may ara kita abilidad, may ara kita ikasarang sa pagsunod sa iya kabubuton. Amen? Amen? Ang aton pagpamati sa pulong sa Diyos, ang hambal pa ni David, sa Psalms 29 verse 11 sa Ilonggo, ginapabaskog sang Ginoo ang iyang mga katawhan, kaginahatagan niya sila sang maayo nga kahimtangan. Ina resulta, inang kabaskog nga naghalin sa Dios, inang maayo nga kahimtangan, ginahatag na ni Lord Jesus sa mga Kristohanon nga matudtuod nga nagapamati, nga nagapay attention sa pagpamati sang iya nga tingog. Now, sa ginsulit ang phrase, no? Ang phrase sa Biblia may 15 times nga ginasulit-sulit ang phrase, "He who has an ear, let him hear." Sa Ilonggo, ang ginhambal, dapat intindihon gid ninyo ining inyo nabatian. Suliton ta, dapat intindihon gid ninyo, suliton ta, dapat intindihon gid ninyo ang inyo nabatian. Wala tawa ang payagaw. Again. Suliton ta, no? Repeat after me. Dapat intindihon gid ninyo ining inyo nabatian. So nakabati na ta, no? Nakabati na ta subong. Dapat upo dira ang pag-intindi. 8 times ining ginahambal nga dapat intindihon gid ninyo ining inyo nabatian. 8 ni sa kabeses ginsulit sa gospel. Mateo, Mark, Luke, John. Kag 7 times nga ginsulit sa Book of Revelation. Hamot silingon, there is a great emphasis. May dako nga emphasis nga gusto si Lord Jesus nga mamati gid. Ano ang ginahambal din ni Jesus? Jesus was not talking about the physical ears. Kay minsan, hindi po tenga ang problema natin. Kung minsan at madalas, ang problema natin ang ating mga puso. Ang aton nga mga tagipusoon ang masami naton nga problema. Our hearts. Hambal pagani ni Jeremiah, the heart is deceptive. Mapanlin lang ang puso ng tao at walang sino man na nakakaalam ng kondisyon ng kanyang puso. Maliban na lang kung magpe-pray po tayo, Lord Jesus, ipakita niyo po sa akin kung ano ang totoong kalagayan ng aking puso. Amen. Isa sa pangamuyo natin today, isa sa mga ipagpe-pray natin bago ang Holy Communion, Lord Jesus, ipakita sa akon ang tutuod nga kondisyon sang akon tagipusoon. Kay hambal pagani ni Lord Jesus ay hindi ang malain ang nagasulod sa aton tiyan, kundi ang nagagwa halin sa aton tagipusoon. Kabalo na ta sina kung ano na nga mga butang. So,
kinahanglan ginaton, hindi naton pagpatigahon, mga muyuta before the Holy Communion. Ang hambal pagani, ang response, pakadto na ta sa atong nga response. No, ano dapat ang response natin today? Ano yung response natin? Alam na natin ang problema, just like it is an ongoing issue of the heart. Up to our today, sa panahon sa mga Israelita, kagbisan pa man sa atong panahon subong, the ongoing issue of the heart. Ang issues ng tagipusoon. Now, ang hambal pa ni James. James chapter 1 verse 19. Ano po ang ginhambal dira? Tandaan ninyo, mga hinigugma ko nga mga utod, tandain ninyo ini. Magbasa kita tanan. Sabay-sabay nga basahon naton. Mga hinigugma ko nga mga utod, tandain ninyo ini. Dapat manginghanda kita sa pagpamati, hindi magpadaso-daso sa paghambal, kag hindi magpadali-dali sa pagpangakig. Kung kaisa, daw nagapamati man ta kunyari nakikinig tayo, pero nagahulat lang tanga para mag-reply. No? Wala ta matutuod nagapamati. No? So, ano po mga response po natin? Una po, let us not harden our hearts. Kung may nakabatsyag kita, nga nagapakigambal ng may mga bahin, sa dira nga matudtuod kita nga nakabati sa tingog sang Dios. Sa dira nga nakabati kita sang gamhanan nga tingog ni Ginoong Jesus. Ang mga madulom nga bahin sang aton tagipusoon, amat-amat nga nagakasanagan. Kaya nga, Jesus is the light. And His Word is life. Nagkakaroon po tayo ng buhay. Yung mga bahagi ng buhay po natin, ng puso natin, na unti-unti na pong namamatay, sa tuwing nakakarinig tayo personally sa tinig ng Panginoon, nabubuhay yan, unti-unti nabubuhay. Because Jesus said, His Word gives life. Amen? So una na siya. No? Una na siya ang aton himuon. Ikadua, we need to pray nga padayon nga may ara kita mamintenar sa aton kabuhi ang mahumok kag matinlo nga tagipusoon. Kay hambal pa sa Salmo, sino bala ang makatindog sa bukid sang Ginoo? He who has a clean hands and a pure hearts. So it speaks of what? It speaks of future events. Nga ang makaupod lang, no? Ang makaupod lang sa Ginoo. Ang may mga matinlo nga tagipusoon kag tinlo ang ilang nga mga kamot nga wala na dagtaan sa paghimo sa mga kalautan. Anong pangatlo? Let's pray that we need to be quick to listen. Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Another, we need to draw near to God intentionally. Nga kasubong ni Samuel, mahambal kita, Lord, speak, for your servant is listening. Ginoo, pakighambal ka sa akon, kay nagapamati ako. So magaduko kita sa aton nga ulo, bago ko kamo ihatag kay Brad Jan, magaduko kita sa aton nga ulo. Personal kita, hindi na kita magtindog. Personal kita nga magapalapit dira sa atong buhi nga Dios. Are we paying attention? No? Seryoso bala kita sa nga nagahandom nga makabati sa iyang gamhanan nga tingog. Kita lang, kag si Lord Jesus ang nakahibalo sina. Gani ari kita sa insakto nga duog. Hambal nato kaginang ang the best offering natin. Ang pinaka-the best nga offering naton subong sa sininga tinion sa pagpalapit naton dira sa presensya sang aton Ginoong Jesus kag sa pagpagibahin sa Holy Communion amo gid ang aton nga mga tagipusoon. Gani personal kita magapakighambal dira sa iya. Hallelujah.